Ang himpilan ng Crusaders Broadcasting System DWAD, 98 kHz ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa hudyat, ganap ng ikatatlo ng hapon, Philippine Standard Time. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 2, 2026, ang unang Lunes sa buwan po ng Pebrero. Magandang hapon po mga kapwa ko Pilipino at mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa palatuntunang Philippine-China Talks. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyong makakasama sa loob ng isang oras. Saan man po kayo naroroon, saan man panig po kayo ng mundo naroroon, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na talakayan. Mapapakinggan niyo po kami sa Jess 98 sa talapihitan po ng inyong mga radyo at sabayan niyo po kaming napapanood sa pamamagitan ng social media accounts ng Global Talk News Radio o GTNR at Philippine China Talks YouTube channel at ganun din po sa aming FB page. Please like, share, and subscribe at mag-iwan po kayo ng komento o katanungan upang bigyang daan ang inyong mga hinaing at kuro-kuro. Bago po tayo magpatuloy, pabatiin po muna natin ang founding president ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute. Walang iba, Magandang, si yep, Kamentong Laurel. magandang hapon, isang Lunes ng hapon sa lahat at maganda po ang pag-uusapan po natin at ang ating pamagat para sa ating diskusyon ngayong araw na to. Itong tema natin is Philippine-China diplomatic win laban sa or versus US proxies. Alam po ninyo, itong nakaraang mga araw nanalo po ang sambayan ng Pilipino na may interest na paunlad ang ekonomiya niya. Yung daing na yan ay ating narinig po kay dito, Department of Tourism Secretary Frasco na kailangan ng Pilipinas ang turista ng China. Kasi that makes the difference between a bad performance ng tourism or milyon-milyong darating tulad ng 2019, 2 milyon halos na dumating na Chinese tourists na gumastos po ng 2.5 billion US dollars sa loob ng isang taon para sa pakinabang din po ng 6 na milyong manggagawang related po sa tourism industry. Sa interest din po ng taong bayan itong panalong ito dahil po doon sa mga proyekto na tuloy-tuloy pong ginagawa ng China with the Philippines. No? Panalo po itong rejection ng persona non grata na panawagan ng ilang mga anti-China senators at yung mga panggagatong ng gulo nila Tariela na tinutulak ang away sa Pilipinas at China. At salamat sa Chinese Embassy na talagang hinahamon po ang mga fake news po nila Tariela. Hinahamon po yung mga lait ng mga senadora tulad nila Risa Hontiveros, nila Soto. Sino pa bang mga manlalait yan sa Senado laban sa China? Kathy, sino pa ba? Yan si Risa Hontiveros. O si Yang, Tulfo. si Si Erwin Tulfo. Tulfo, nako, number one. And of course, si Tariela at may mga malalaking pahayagang Inquirer, Philippine Star, malalaking himpilan ng telebisyon, ANC, etc. So, nanggulo po sila talaga ng isa, 2 linggo. Kung ano-anong bastusang ginagawa, lalo-lalo na si Tariela. Umabot po doon sa lalabas po ni Tariela ng mga cartoons ng head of state ng China na sinagot ng Chinese Embassy, nag-formal protest at pinatawag pa ang Philippine Ambassador to Beijing, si Jaime Flor Cruz, para mag-explain at mapagalitan. And so, finally, gumawa po ng posisyon ng mga Malacanang at nag-issue ng announcement na nire-reject ng Malacanang ang persona non grata na hinihiling ng ilang mga senatong sa Senado at itong mga pinagsasabi ni Tariela at nila Risa Hontiveros na sinabi po ng Department of Foreign Affairs na unprofessional. Of course, diplomatic ang language ng Department of Foreign Affairs, but alam naman natin ang mensahe. At malinaw na kinastigo si Tariela sa uh, pam, uh, sa
sentence lang ba yun, no? Sentence ng sabi ng Department of Foreign Affairs, ang heads of state ay off limits. Tama ba yung pagkaalala ko ng exact words, Kathy? Opo. Oh, so, yun po, hindi binanggit si Tariela pero patama po yun kay Tariela dahil po tinira po ni Tariela, binastos niya ang head of state ng China at ang tanong ng marami, kung binastos ang Philippine President, Yes. pinakita na pinalabas na may cartoon na nagdodroga, na bangag, durog, matutuwa ba ang Pilipinas at Pilipino diyan, di ba, Kathy? Siyempre hindi. Dahil Yeah, yan ay malinaw na pambabastos, yeah, Kamentong. yeah. So kung ayaw nating gawin sa sa ating pangulo yung ganyan, wag din nating gawin sa mga kapwa leader natin sa mga karatig na bansa natin lalo na, 'di ba? Yes. So tama sa palagay ko yung bagong patakaran po ni Ambassador Jing Chuan ng Chinese Embassy. Kabago-bago lang pero marami pong pagbabagong ginawa din po sa mga patakaran. Na tuloy po ang dialogue at mamaya may ulat po tayo diyan. Tuloy po ang dialogue ng Pilipinas lalo-lalo na sa pagpaplansya po ng mga gusot diyan sa disputed areas ng South China Sea. Pero ang talagang malinaw na malinaw na sinabi din niya at dalawang beses natin inulat po dito sa ating dalawang programang nakaraan na sabi niya, pero hindi po papayagan ng Chinese Embassy ang mga fake news at mga pang-insulto at panglalait laban sa kanya at sa bansa niya. And so, umabot ng 2 linggo talaga ang world war na tinatawag between the Chinese Embassy's deputy spokesperson, Guo Wei, laban kay Tariela, laban kay Senator Soto, Hontiveros, Tariela, nabanggit ko na si Tariela, sila Tulfo, and so on. Umabot hanggang sa napilitan pong magsalita ang Malacanang at ang DFA at natapos po yung issue na yon. Pati si Tariela na wala naman dapat pakialam sa foreign policy ay umamin sa publiko na hindi niya sinusuportahan daw niya yung rejection ng non-persona non grata. Actually wala naman siyang papel sa opinion dapat yan, di ba? Kasamang Hmm. kasi dapat turing niya na utos yung nilabas ng Malacanang at DFA. Utos! Utos. Wala siyang opinion na dapat binibigay. Yes, oo. Pero yung ating media, kinuha pang opinion niya, nilathala pa, pinakalat pa yung opinion niya as if it is of any value. Yan, Yan ang Kamentong, maisingit ko lang. Yan ang tunay na propaganda. Kasi yung mga simpleng ganyan, dapat marunong ka ng seniority. 'Di ba? Kung sino yung mas mataas sa'yo, dapat yun yung at tahimik ka na lang, sumunod ka na lang kung ano ang iniatas na dapat mong gawin, 'di ba, Kamentong? tama yan. And yan, pang-aabuso po ni Tariela ngayon, napasubo siya. Bistado siyang paulit-ulit na nagsisinungaling. Paulit-ulit talaga. And nataalala tuloy ng lahat ng mga nakakakilala sa kanya at nailalabas sa mga diaryo yung unang malaking sinungaling niya sa PMA. Nag-cheating siya sa exam. Kaya po sinipa po yan sa Philippine Military Academy. So napulot na lang yan sa isang Fisher's College somewhere in Parañaque o kung saan yun. Tapos nag-master sa Japan sa right-wing institution. Kaya po nagkaroon ng doctorate yan at nagkaroon ng ranggo dyan sa Philippine Coast Guard. So talagang sinungaling yan at yan po ay napatunay. But anyway, now let's go to ano mga panalo po ng Pilipinas mula sa China dito sa magandang relasyon at pinapagandang relasyon ulit. Fake news na laban sa kanila, ang mga pambabastos, pang-iinsulto laban sa China, at natapatan na po itong mga panggugulo ng ginagawa ni Tariela. Napilitan ng Malacanang na magsalita na po at magposisyon na tinatanggihan nila yung persona non grata at yung babala ng DFA na
last resort ang pagdedeklara ng persona non grata, lalo-lalo na nung sumagot ang China na handa nilang isara ang kanilang embahada po dito. So natauhan na marami po dito at salamat po na naibabalik na po sa pagkatino ang ating diskusyon sa relasyon ng Pilipinas at China at mamaya meron tayong ulat tungkol sa pagpapatuloy ng dialogo. But before that, isa sa magandang resulta po ay itong Wawa Dam na binisita po ni Ambassador Ching Chuan itong nakarang Enero 31. Ching Chuan visited Wawa Pump Storage Project being built by Power China. The Wawa Pump Storage Project will deliver 600 megawatt of generation capacity during periods of peak power consumption on Luzon grid. Ambassador Jing commended the company for its contribution to advancing the Philippines' green energy transition and required it to continue operating in compliance with local laws and regulations. Okay, so maganda po ngayon itong ating panunuring video tungkol dyan sa Wawa Dam. Maraming hindi po nakakaalam dito. But we are bringing it to you para ma-inform po kayo na marami pa rin pong ginagawang maganda ang China, kaugnay ang Pilipinas at ang ating gobyerno. So let's roll the film. Are you ready? There, are we ready? Let's play it. Yan kasi, yan ang mga pinipigilan po at sinasabotahe nila Tariela at nila Raymond Powell, nila Carpio, nila Risa Hontiveros. Gusto nilang matigil itong mga ito. Hmm. Tulad nitong kuryenteng 600 megawatt na kailangan na maidagdag po sa ating power grid sa Luzon. Hindi po alam yan ng maraming tao. Mabuti naman aktibo ang embassy na magpalabas po nitong video, pati po tayo na ating sinusubaybayan ng Facebook page ng Chinese Embassy. Kasi Oo nga po, na actually po natutuwa po ako ngayon sa Chinese Embassy natin kasi very active po sila sa lahat po ng mga activities. Dati po medyo bihira po mag-post. Ngayon po yung yung bago pong ambassador po natin. Makikita mo pagka meron pong sumasagot agad. Tapos yung mga activities po nila agad-agad pinopost po nila. So, natutuwa po ako na ganun po yung very, ano bang tawag doon, responsive. yes, Responsive po sila. So, tuloy-tuloy lang sana. Kasi sabi nga, naalala ko po yung sabi ni Ambassador Jing Chuan. Sabi po niya is communication ang importante. yes, Diba, at Carmento? yung pagtutulay. Yes. Pero yung pinupuri mong responsiveness, tinuturing na panghihimasok daw nila Tariela, nila Risa Hontiveros, nila Soto, nila Tulfo. Pakikialam daw yan. Wag kayong maglabas ng fake news kung ayaw niyong sumagot ang Chinese Embassy. Sa Correct. bagay, alam mo, Cathy, tayo, 10 taon na natin sinasagot yung mga yan. Hindi lumalabas sa media. Kasi nga, sinusuppress tayo. Pero hindi nila masuppress ang embassy kasi official statements yan. Magiging Yes. lalong mas malaking issue pag hindi nila nilalabas yan, di ba? Tama So, po. Tama. ikaw na ang magbasa ng susunod na magandang balita na natuloy na ang dialogo ng Pilipinas at China. Yes, ipinagpatuloy ng China at Pilipinas ang ugnayang pampolitika, Kamentong. Ito ay mula sa Chinese Embassy Manila Facebook page at nito ngang Enero 29, nakipagpulong sa Cebu si Hu Yangqi
Director General ng Department of Boundary and Ocean Affairs ng Ministry of Foreign Affairs ng China, kina Undersecretary Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na si Leo M. Herrera Lim at Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs na si Marshall Luis M. Alferez. Ito ay nagmarka ng muling pagpapatuloy ng political dialogue sa pagitan ng dalawang bansa matapos ang mahigit isang taong paghinto. Nagkaroon ang dalawang panig ng tapat at malalim na palitan ng pananaw hinggil sa mga usaping pandagat at iba pang issue kapwa mahalaga at nagkasundo na ipagpatuloy ang komunikasyon sa pamamagitan ng mga diplomatikong kanal. 'Di ba? Kita mo naman, Kamentong, iba talaga pag nag-uusap, 'di ba? Yes, Kaysa at saka away. tingnan natin ang atmosphere doon, mahinahon, malinaw ang mga usapan, over dinner, di ba? And ganyan dapat po ang diplomasya, ang foreign relations. Pero alam naman natin ang pakay nila Tariela at nila Raymond Powell. Propaganda, strategy of tension, assertive, ano ang tawag nila, transparency initiative, para ipropaganda laban sa China itong mga kanilang provokasyon na ginagawa. And well, nahubistado na po sila at abistado na din si Tarela, nahubara na. At kilalang-kilala na si, anong tawag sa kanya? Pinoy Pinoy Kyo. Kyo, yung kanyang Imbis na lumalapad na ilong. tumutulis, Oo, lumalapad ang ilong habang nagsisinungaling siya. habang nagsisinungaling siya. Okay. So that's good news again. Panalo ulit ng taong bayan itong pagpapatuloy ng dialogue between the Philippines and China dito sa mga issues sa pagitan ng dalawang bansa, dalawang nasyon. Mm. Okay, Cathy, ikaw ang susunod. Napapaos Okay. na ako. Oo, samantala, ito naman ay tugon ng Chinese Embassy na si Deputy Spokesperson Guo Wei doon sa remarks na persona non grata ni Jay Tariela, no? So nagpahayag ng matinding pagtutol ang Chinese Embassy sa umano'y mga pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela kaugnay ng issue ng quote-unquote persona non grata. Matapos iulat na sinuportahan niya ang desisyon ng Malacanang na huwag ideklarang persona non grata ang sinumang Chinese diplomat at ilarawan to bilang huling opsyon. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei, hindi katanggap-tanggap na ang isang naka-uniforming opisyal at tagapagsalita ng gobyerno ay maglunsad umano ng mga pabigla-bigla at nakakasakit na pahayag laban sa pinuno ng Estado ng China. Binigyan din niya na kung ang ganitong mga salita at kilos ay magdudulot ng mas malaking pinsala sa ugnayang bilateral o hahantong sa pagpapalayas ng mga diplomat ng magkabilang panig, ito ay magiging lubhang nakakalungkot at di kanais-nais na resulta. Kamento. Okay. Well, napagalitan pa ulit si Tariela nito, di ba? Kasi Yes. hindi panlihis lang po yung issue ng personal ng grata eh. Ang talagang kasalanan ni Tariela, pang-iinsulto sa head of state na sinabi po ng DFA, off limits yan, off limits. Mhm. So dinagdagan po ng Chinese Embassy at dapat naman po, tulad ng sinabi mo rin Cathy doon sa nakaraang diskusyon natin, hindi sapat itong pinagsasabihan lang si Tariela. Dapat Yes. sinisisante na po yan at palitan na ng ibang tao. Tanggalin. Tanggalin. Yan ang Oh, dapat. yeah. Samantala, Kamentong, sa ah, APCO Global Forum post, no, mula ito sa RT, there is no reason for the Philippines to fight China. Yan ang sinabi ng Senador Marcoleta, Rodante Marcoleta, no. Ito ay ipinagtanggol ni Senador Rodante Marcoleta ang pagsusulong ng mas maayos na ugnayan ng Pilipinas at China. Iginiit na walang saysay ang pakikipagbanggaan sa isang bansang nananatiling kapitbahay at permanenteng bahagi ng rehiyon. Ayon Yeah. sa kanya, ang pagiging bukas sa pakikipagkaibigan sa China ay pagpapakita ng malayang patakarang panlabas ng bansa at hindi nangangahulugang inuuna ang
interes ng Beijing kaysa sa Pilipinas, sa kabila ng mga kritisismong tinatanggap niya. Gayunpaman, inamin niyang hati ang pananaw ng publiko. Lalo't ayon sa mga survey, 6 sa bawat 10 Pilipino ang walang tiwala sa China at itinuturing itong pangunahing banta sa bansa. Dagdag pa niya, nananatiling hamon ang kakulangan ng kaalaman ng publiko hinggil sa issue sa South China Sea, partikular ang pagkakaiba ng sovereign rights sa loob ng exclusive economic zone at ganap na pag-angkin sa teritoryo. Kamento. Yan. Yan. Kaya po importante itong ulat natin galing sa RT. Ano ang RT? Russia Today. Kasi RT lang po, nawawala ang boses mo, Cathy. RT lang po ang nag-uulat ng pananaw sa international news ng pananaw ni Senator Marcoleta. At hindi mo marinig yan sa CNN, BBC at iba pang Western na mga sources ng news and information. So ito po ay leksyon sa ating publiko na wag lang po umasa sa Western media dahil ang Western media po ay biased, manipulado. Kaya po tayo ay naghahatid po mula sa Russia Today, Global Times, galing sa Tehran, Iran, Press TV ng mga balita na kung ordinaryong tao lang po hindi nila mababalitaan. That's why it's important to stick with Philippine-China talks, no? Para makita po ninyo itong mga to. Okay, ang susunod na balita na patunay na naman po talaga na kailangan ng Pilipinas ang magandang relasyon sa China at in this particular case yung turismo galing sa China. Cathy? Mm. Following the implementation of visa-free, Kamentong, no, privileges for Chinese tourists and businessmen, the Philippine Department of Tourism is optimistic for its performance this year, especially in giving its numbers a much-needed boost to reach pre-pandemic levels. The DOT on Wednesday, January 28, reiterated its position of welcoming the national government's decision to eliminate visa requirements for travelers and investors from China visiting the Philippines despite territorial disputes. It is not, quote-unquote, it is not the mandate of the Department of Tourism to balance tensions, but rather to promote the Philippines, said Secretary Cristina Garcia Frasco on Wednesday. Frasco admitted that the country struggles in fully recovering its numbers of tourist arrivals without Chinese travelers. Ayan na. Nagsalita na ang Secretary of Department of Tourism, Kamentong. Yes. So, Diba? kaya nga, well, malaking panalo din ni Frasco ito na naplansya ng Malacanang ang policy natin sa Chinese Embassy at hindi po tinanggap yung personal non grata policy na sinusulong po ng mga senadong at ngayon dahan-dahang bumabalik po sa normal ang ating pag-uusap sa China. So yan ay ang ating ibig sabihin sa ating pamagat na panalo po ng Pilipinas at China itong diplomatic win natin. And this is one of the benefits, no? Pero hindi lang turismo po ang nag-aalala tungkol dito sa nakaraang mga hidwaan po ng Pilipinas at China. Ito naman galing sa solar power companies. Cathy, may Okay. balita ka dito, di ba? Ito yung the Philippine Solar and Storage Energy Alliance warned that the rising tensions between Manila and Beijing could disrupt the country's solar industry, which depends heavily on Chinese imports for modules, batteries, and other key components. In a letter to national leaders, the group said recent exchanges between Philippine officials and the Chinese embassy have raised concerns among members, fueling fears of job losses among installers and technicians. Quote-unquote, it is important for the Philippine solar industry to maintain the flow of goods and services from China, PSSEA said, noting that small and medium installers rely on Chinese materials to complete projects in homes, streets, and off-grid communities. PSSEA Chairperson Tetchi Capellan and President Ping Mendoza urged policymakers to pursue a more constructive diplomatic path with China, warning that
Strained ties could affect thousands of workers who depend on solar projects for income. The alliance, which includes nearly 100 contractors, technology providers, and developers, said its members have built almost 3,000 megawatts of utility-scale plants since 2012, supporting energy security and reducing greenhouse gas emissions. Citing Department of Energy data, PSSEA said solar projects generated 203,000 jobs between 2009 and 2022, with at least 10,000 new jobs expected annually through 2013. The group also plans to accelerate rooftop installations by 2027 to help avert power shortfalls in the Visayas and Mindanao. Quote unquote, China is our primary source of solar modules, mounting structures, inverters, batteries, and other balance of system components. If this line is cut, there will be disruptions to our construction timelines. Worse, the employment, income, and fiscal revenues generated from solar will suffer tremendously, the group said. Can you imagine that, Kamentong? It's Yeah. around 10,000 new jobs, no? Dapat Every yung year. ano, Every year yes, yan. every year hanggang 2013 yan. Pero Yes. kita mo ang epekto kaya nag-aalala talaga ang solar Yeah. power industry, 'di ba? At sa kasalukuyan, ilan ang trabahong nandyan sa solar industry, solar panel industry, Actually solar? is 200 ano? nasa nasa 100 contractors 100 yung contractors. 100 Pero may contractors nabanggit ka pero ng bilang ng yes, trabaho eh. 203,000 jobs to, Yun, oh. Kamentong. This is just between 2009 and 2022. Wala pa yung 3 years. So that's 23, 24, 25. Hindi pa Oo. kasama dito sa report na to, Kamentong. At saka yung 10,000 taon-taon na darating Yes, na can you dagdag na imagine? trabahador, Yes. Yes, trabaho. yes. Opo. So So, yan ang ibig ko sabihin sa ating pamagat ngayon. Yan, panalo na naman natin dahil po I think magsisimula na po na naman ang pagpapaayos ng relasyon ng Pilipinas at China mula dito sa pagtanggi ng Malacanang dito sa mga panggugulo ng mga senatong diyan sa anti-China group na yan at sila Tariela. So this is a clear benefit and the benefit will continue because we are improving the relations again, Kathy. yes, yes. Yeah. So again, panalo ng taong bayan po yan. Hindi panalo ng Chinese Embassy, hindi panalo ng Philippine government, kundi panalo ng taong bayan Pilipino. Okay. So more benefits to come in our next reports. Anong susunod, Kathy? Eto, Cebu in talks exploring ways to energy project with China, Kamento. Yeah, may balita ka dyan, may detalye ka? Wala pa akong detalye, Kamentong, so I'm checking it out. Well, anyway, habang hinahanap mo yung balita, ito ay background po dito. Bumisita po si Ambassador Ching Chuan sa Cebu City at isang pinopromote po ni Ambassador Ching Chuan ay yung Waste to Energy Project kasi sa aming pag-uusap halimbawa, nagkausap kami ni Ambassador Ching Chuan once, ano. Sabi niya ang presyo ng kuryente sa Pilipinas ay 3 beses mas mataas kaysa sa Beijing. 3 beses. Matagal ko nang nire-report yan. Kung ating presyo ng kuryente ngayon dito sa Pilipinas ay I think now it's 12 or 14 pesos per kilowatt hour sa Metro Manila. Sa China mga 3 piso lang, 4 na piso. So isa sa mga gastusin ng bawat tahanan po dito sa ating siyudad sa Metro Manila at sa Southern Tagalog, isang binabayaran po natin sa munisipyo o sa siyudad ang garbage fee. Ikaw ba nagbabayad ng garbage fee diyan sa area mo, Kathy? Automatic Wala. yan, Kamentong kapag ka may business ka, business permit, that's one. At kung nagbabayad ka rin ng amilyar, meron din yon, Yun nga, Kamentong. oo. So Kung hindi ka yung ligtas. kung yung basura galing sa mga tahanan at tonelada araw-araw ay ma-convert sa kuryente, isipin mo ninyo kung anong laking maibababa po ang sa singil sa garbage fee natin
at anong dagdag po sa kita po ng gobyerno, anong pwedeng ibaba din sa presyo ng kuryente, di ba? So ito po ay in-explore namin. Nakita ka ng ulat tungkol dito ng detalye? Wala na. Wala Next pa. na ako, Kamentong. Okay, okay. Well, ganyan din po sa Davao. Yung balita po dito tungkol sa Davao, Kathy. Oo, yes. Ito yung sa Davao City sa SP Boost China Partnership, Kamentong. Yes. So makikita natin sa picture. But sabi nga this 5-day official visit to China's Fujian province has boosted collaboration between Davao City and its Chinese counterparts in agriculture, trade and industrial development. The delegation was led by Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II and included Sangguniang Panlunsod member councilors Rachel Zozobrado, Mirna Daludo Ortiz, Raf Abella Atonet Principe, Al Ryan Alejandre Bonds, Andre Militar, Pamela Morata, Ragde Ibuyan, and Louis John Bunguyan. Other participants included April Dayap of Davao City Investment and Promotion Center, barangay captains from the city's 3 districts, members of Davao Chinese business community, and technical staff from the offices of the mayor, vice mayor, and DCIPC. So can you imagine, Kamentong, malaking malaki tong grupo from Davao City na bumisita mismo doon at pinakita yung mga magaganda diyan sa lalo na sa business sector, 'di ba, Kamentong? Yes, and marami pong projects na pinaplano ng Davao with the province of Fujian, no? And Fujian, I think with the city of Xiamen also. Siguradong bumisita din sila sa Xiamen City. So yan po ay bunga ng pag-i-improve po ng relasyon ng Pilipinas at China, and more of it will come as we continue to improve. But we have to fight together itong fake news nila Raymond Powell at nila Tariela, nila Carpio. At I think malinaw po na talagang naapektuhan po sila dito sa pagkatalo po nila dito sa lalait po sa Chinese Embassy. Kaya po ngayon meron tayong balita galing kay Carpio, Antonio Carpio, na isa sa mga stalwarts nitong anti-China campaign itong nakaraang 15 taon, dating Supreme Court Justice Carpio. At Mhm. gusto niya daw i-update ang Foreign Agents Act. Can you give us some details here, Oo. Kathy? Well, actually, the Foreign Agents Act should be updated to monitor Filipinos and foreigners working for China in the Philippines amid the Sabi ni proli- Carpio, Oo, sabi ni Carpio. particular lang Oo. tinatarget niya yung mga working for China daw. Oo, dapat daw i-update daw yung mga Foreign Agents Act. Dahil if you're a foreign agent, you're working for China. You have to register para malaman ng buong bansa na you're speaking for China. Nabayad ka. Can you imagine yung isang dating 'di ba, hukom ganito magsalita? Kamento. Oo, and yan, mabibisto po natin yan, mga yan. Ngayon, ibibisto natin, no? Yung talagang dapat ma-target po ng Foreign Agents Act, yung mga foreign agents ng Amerika na nakakalat po sa Pilipinas at sa Senado, sa Oo. Kongreso, sa media, ano? Kaya nga yung susunod ay aking babasahin. For example, itong tanyag na think tank kuno, the Strat-based ADR, Albert Del Rosario Institute, kung saan isa sa mga direktor, kung hindi basta't importanteng tao itong si Justice Antonio Carpio, no, Strat-based, no. Ito po ang ating expose sa kanila. Works with the CSIS Southeast Asian Program. Alam po ninyo, yung CSIS is the new version of the CIA na mas legal na gawa ng American Congress. CSIS is Center for Strategic and International Studies. Mas magandang pangalan para hindi matakot ang mga makakabasa po nito. Pero CIA po yan. Yan ang partner po ng institusyon or think tank nila Carpio. And sabi po dito to facilitate regional dialogue, pero actually nakafocus po sila sa Pilipinas
at yung gagawa ng mga issues laban sa China, sa Pilipinas, and research daw sila in the Indo-Pacific, often collaborating on conferences and security issues. The partnership, active since 2010, relies on private sector partners daw to fund collaborative efforts on maritime security and geopolitical issues. But of course, the private sector ay galing sa Amerika. Tulad halimbawa ng Salim Group of Companies na si Albert Del Rosario ay isa sa mga direktor, si Manuel Pangilinan, who is also the co-chair of the US CIA, former CIA chief na si Negroponte, John Negroponte, at si Manny Pangilinan na nagko-co-chair po, no? So we have more information and expose as we go on. But before the other information, makikita po natin sa susunod na photo, si Tariela, imbis na magpaliwanag sa ating taong bayan, ay mga Amerikano lagi ang kausap. Kita po Nagre-report, ninyo, nagre-report, ano, aktibo nagre-report si sila. Kumag. Oh, yung nasa nasa kanan po ni Powell, ni Tariela ay si Raymond Powell. Ito talagang partner ni Tariela, or kumbaga si Lone Ranger, no? At yung Hmm. kanyang tonto. But yung sa itas ini-interview and dinidepensahan po yung mga ginagawa ni Raymond Powell sa Pilipinas daw. Attack Roy Powell because of his work trying to blah 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 blah. Yan. So, yan po. And the next one po ay yung ehemplo ng project po ng Stratbase, no? Tulad nitong seminar or conference ng Stratbase ADR Institute na lumabas po noong 2017 March 6. US-ASEAN relation charting the next 40 years. Southeast Asia's thought leaders and emerging voices converge in Manila for a two-day conference held by the CSIS, the Center for Strategic and International Studies, with the support of the U.S. State Department, CSIS, Stratbase ADRI, and the Philippine Foundation, our partners in the Trade Philippines. Foundation. Trade Philippine Trade Foundation, Foundation our are partners in the partners in the US. US-Philippine Strategic Initiative. So, talagang collaborators po ng Amerikano itong Stratbase. At yan po ang institusyon nila Carpio, nila Richard Haydarian, at yung mga yan. At ilang mga natin, kamento nga, nakita ko yung kanilang Facebook page. May mga local government officials po tayo na nandyan nga Yes. kongresista na nakita ko po. Kaya po medyo nakakaalarma, 'di ba? Kasi sabi nga pag nakita kang nandun sa panig ng Chinese, traitor ka, 'di ba? Ganun ang Yes, sinasabi yes. nila, maka pro-China. Pero naman ang mo pagka dito sa sa Yes. ibang sa Estados Unidos. Well, hindi naman natin na pero makikita mo at saka isa pang rito, kamento nga, napag-alaman ko na ang isang kumpanya na gumagawa ng mga ammunitions at saka mga barkong pandigma ay nagsisimula na pong nakipag-ugnayan sa isang ahensya po ng pamahalaan natin. In fact, siguro mga ilang buwan na po silang nandito sa Pilipinas establishing their company. Parang dito yung kanilang tawag dito, branch sa Pilipinas. So, bantayan po natin yan kasi yun ngayon ang isinusulong nila, yung pagbebenta po ng mga armas at di natin alam kung dito ba gagawin o i-import dito sa bansa natin. So medyo delikado yan, di ba, Kamentong? Yes, yes. And malinaw po talaga sila ang mga traidor kaya sila laging nauuna na magtuturo. Pero yung hinlalaki po nila nakaturo sa sarili nila. Mm. At alam naman po natin na sinakop tayo ng Amerikano kaya napakaraming mga American proxies po dito. Mga tulad ni Shelo Magno, halimbawa, kanilang binibuild up bilang isang public image, bilang isang public figure, pero Fulbright scholar naman po yan. Pero kung bumisita po ang Philippine media sa China, sasabihin nila traidor. No, pero meron pa tayong susunod tungkol sa funding. Yung susunod na
Matagal na naming pinapaliwanag ito. Yung Nako. mga nagpopondo ng RPCIJ, Vera Files, Rappler, yung mga laging kumakampi sa Amerikano. Ang National Endowment for Democracy po yun. American CIA branch din po yan. Parang CSIS din po yan, pero mas tago, no? Hindi po lumalantad masyado. Pero silang nagpopondo and naka-record. Kaya po may mga kaso po itong mga to, mga media outlets ng Amerikano, yung PCIJ, yung Vera Files, yung Rappler po. Ano, hindi ba nagkakaso po yan? Hmm. Pero dahil po sa corrupt na justice system natin at yung malaking pondo na nila, ah, isa sa mga ah, founders po ng Rappler ay itong si Sheila Coronel. I think naging Amerikano na po ito, American citizen na po ito. Pero kanyang pinagtatanggol yung funding po ng Rappler, Vera Files at itong mga to. Sa susunod na ating headline na nakuha po noong 2019 pa, nung sumabog During yung that kaso. Oo, that's during the time of Duterte kaya 'di ba galit na galit si Duterte at galit din sila kay Duterte. That's right. Okay, 'di ba? Winawasak din nila ang credibility. Kaya nga nagsama-sama 'yan kamentong this is just my personal observation. Yung Yeah. pagpunta sa Hague ng sa ICC nitong ating dating pangulong Rodrigo Duterte, nagsama-sama 'yan, mga makakaliwa, yung mga ganito, mga CIA So makikita mo kamentong kung ano talaga yung motibo nila para sa bansa natin. Yes. Is it for our sake, for the Filipino sake? Hindi. Para ba sa pagpapaunlad ng bansa natin? Hindi pa rin. So obviously Yes. anong brainwashing, 'di ba? Yes. Sila, nagdudulot sila ng pagkalito, nililito nila ang tao, tapos yung mga propaganda nila verifies, like for example, Kamentong, Mm. may mga fact checking 'yan. Pero sino ba ang dapat na i-fact check? Hindi ba dapat sila? That's right. That's Kasi right. katulad ako, Kamentong, na fact check ako ng Verifiles. Isa sa mga episodes ko sa tuklasin natin. Pero for God's sake, yung aking in-interview nun is recognized by Department of Science and Technology. Nagkataon lang namatay during this is about the vaccine. So, Oh, ayoko na masyadong elaborate but you can check it online kung bakit na Kaya sila yung dapat i-fact check. Tayong yes. taong bayan, nakatungtong tayo sa realidad, 'di ba? At wala That's right. tayong ang interes natin ay hindi sa interes ng mga bulsa natin, kundi sa interes ng taong bayan at ng bansa natin. Dahil wala tayong ibang tirahan o ibang tahanan kundi itong bansang ito. Sila, Yeah. anong meron sila? Sila ay nasa ibang bansa, sila ay naging American citizen at kung ano-ano pa na mga perks na meron sila, Kamentong. Yeah. So Kaya sino ibalik. ang Oh, traidor? that's right. Ibalik natin itong si Sheila Coronel na no? Ang pamagat po nung balitang ito ay while foreign funding of Philippine media isn't the problem. So yan ang sinasabi po ng Rappler founder along with Maria Teresa, no, Maria Ressa, na ang foreign funding sa Philippine media is okay daw, hindi daw problema. Yan ang pinagtatanggol nitong si Sheila Coronel na ngayon ay naging Dean ng Journalism sa Columbia University ata, ano, at naging American citizen na. So yan po yung mga yan ang klaseng mga taong yan. Kasama po dyan sila Marites Dangilang Bitog, sila Maria Ressa and the others dyan sa Rappler, si Vera File, anong full name ni Vera, ni Tordesillas, Ellen Tordesillas, ano? Sila ang talagang mga maka-Amerikano, mga bayaran ng Amerikano. Kaya po yung pinagsimulan po na ating diskusyon nito, yung banta ni Carpio, babalik po sa kanila kung seryoso pong i-pursue natin. In fact, maybe we can be the one, our think tank may be the one to file a case against Stratbase po for accepting money from foreign funders and itong mga Rappler at iba pa. So ito po, again from Coconuts, Manila. And alam ng buong Pilipinas po ito, yung mga nagbabasa ng mga malawak na balita. Rappler's foreign investor donates its $1.5 million worth of PDR. That's an investment instrument, no, to Filipino managers. So, kita po natin diretsahan po itong
binigay ang pera ng dolyares, $1.5 million in 2019 is how much? Mga 60, 70 million, mga 80 million, 90 million pesos po for new members to join Rappler's Board of Directors for 2018. They are Willie Monsod, veteran lawyer Jun Factoran, technology entrepreneur Carlo Almendral, and corporate lawyer Federico Prieto, at kita po ninyo doon sa litrato si Maria Reza. 3 founding members of the Rappler board remain as directors this year: Maria Reza, Manny Ayala, and Glenda Gloria. Yan. So, ang linaw-linaw po ang foreign funding na pumupunta sa kanila. Tapos si Carpio lalabas at tuturo-turo doon sa kanya mga sinasabing pro-China daw. Ang mga pro-China ay pro-Filipino kasi na talagang konkretong may tulong na binibigay ang China. Wawa Dam, 3 tulay, Bukana Bridge, Manila, Cavite, Bataan Interlink Bridge, and so on. Kailan huli ulit, tatanungin kita, Kathy, kailan huling nag-donate ng tulay ang Amerika sa Pilipinas? Ay, ano pa, tawag dito, yung, ano ba tawag dito? Yung Jones pagkatapos ng gera. Bridge. Jones Bridge. Jones Pre-war Bridge. pa nga, pre-war, pre-war. Pre-war, pre-war. Pero may maraming ibang mga medyo kulang Pero, na, pero maraming na, Kamentong, no, how yeah. ironic na ang pinangangalandakan nila para maipasa itong mga EDCA bases ay para raw tulungan, hindi lang para sa turuan ng mga paggamit ng mga armas ang mga kasundaluhan natin, kundi parang tutulong din daw sila sa Pilipinas. Ang problema, ni minsan wala akong nakita na tumulong sila sa mga panahon ng kalamidad. Sino ang nakikita natin na tumutulong sa panahon ng kalamidad? Right there and then, pagka merong mga kalamidad tayo, hindi ba ang bansang China, ang mga Filipino-Chinese chambers, mga negosyanteng Pinoy, mga At residenteng Filipino-Chinese dito sa yes. Pilipinas? At ang Hindi ba tulong tayo yan nahihiya nun? at ang tulong yan ay hindi lang ngayon kundi sa kasaysayan po natin. Yes, Noong sa Philippine-Spanish War, yung ating laban sa Kastila, nag-uusap sila Mariano Ponce at si Sun Yat-sen ng mm, China para makapagbigay ng armas ang China o makapag-transport ng ang China ng armas to the Philippine Katipuneros. Sa mm, ikalawang digmaan ng China po ay kakampi ng Pilipinas at nagpadala po ng guerrilla unit na nakabalikat po ang Hukbalahap laban sa Hapon. So yan yes. po ang totoo. We have only 2 minutes, 2 minutes na lang. Kathy, no? Pero Laktawan na gusto natin yung iba ito, before. pero gusto ko 'to Kamentong, Sige, etong go ahead. kay There is no nasabi na napag-usapan na natin 'to kanina, no? Ano Pati yun? yung sa CDN napag-usapan na rin natin yung Cebu Talks. Yeah. Etong sa Daila Cebu, Yeah, Kamentong, maganda 'to, Chinese DYLA. Consul, oo. Sige, go ahead. Chinese Consul General having China as neighbor is a good or fortunate thing. Amid the maritime differences between China and Philippines, Chinese Consul General Zhang Zhen said China is a good neighbor. China Consul Zhang said wants to build a community for a better tomorrow with neighboring countries. During the annual media briefing held today by the Consulate General of the People's Republic of China in Cebu, Consul Zhang assured that they are committed to further strengthening the relationship between the two countries. Quote-unquote, the Consulate General in Cebu is committed to promoting friendship and cooperation between the two sides on the local level. According to Zhang, this year that the Philippines will become the chair of ASEAN, the two sides hope negotiations on the Code of Conduct in the Philippine Sea. South China Sea, which will be more prosperous. Quote-unquote, in brief, cooperation between or benefit the people and the potential is enormous.
Consul General discusses what China has done in the Philippines, such as importing our exports into the Chinese market, such as durians, pineapple, and mango. China helped build the Bukana Bridge in Davao River and has 3 more bridges built in Manila and Davao. According to Zhang, China also helped Cebu hit by earthquake and typhoon in 2025. On the other hand, Zhang asked the media to be objective and fair, as it would greatly contribute to the promoting friendship and developing bilateral relations. Can you imagine na nawagan ng po mismo ang Chinese Consul General, 'di ba, sa That's mga right. Pilipino, lalo na sa That's mga right. opisyal ng ating pamahalaan. Yes, and it's now exactly It's 4 o'clock 4 na. p.m. So Ang magpapaalam na bilis ng muna ako. oras. Sige, Papaalam muna ako. Kamentong. Paalam Last muna message. ako, no, hanggang sa Biyernes naman po. Magkita-kita tayo ulit para ma-update po kayo sa mga tunay na gawain po ng China at Pilipinas together cooperating for progress. Kathy, back to you. Okay, thank you Kamentong sa napakamaraming kaalaman na binabahagi po ninyo dito sa ating palatuntunan. Pero syempre bago tayo tuloy magpaalam, nais ko pong magpasalamat sa ating mga broadcast technicians sa loob at labas ng himpilan ng DWAD, kay Aaron Valiente, Noriel Luga, syempre sa ating general manager na si Catherine Africa at ang ating station manager na si Abigail Pestaño, sa ating kay Joshua Passion at kay Ver Archivido. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig ng DWAD. Please like, share, and subscribe po ang ating YouTube channel at FB page ng GTNR at Philippine China Talks. Hanggang sa muli pong pagtatanghal, magkita-kita po muli tayo sa darating na Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Kasama pa rin si Kamentong Laurel. Manatili po kayo nakikinig dito sa DWAD at syempre magandang hapon po sa inyong lahat.